People in my district, all the way in Bukidnon, are gambling addicts because of these Sanamagan online gambling operators. Forbida, pisting yawa. Kung kami lang tatanungin kung pwede kami magdesisyon, iba na ho lahat ng online gambling whether legal or illegal. Kaya nga ho tayo na nag-usap-usap. Kung gusto po namin, maglatag kayo ng konkretong solusyon. Balikan ko lamang po si Central Bank Vice Governor Tagonan. Sir, sabi niyo ho, 48 hours sususpindihin ho ninyo yung mga gaming apps sa e-wallets. Tama po ba pagkaintindi ko? Yes, Mr. Chair. Okay, I'm taking your word po. So we'll give you actually more than 48 hours. So Sunday morning, wala na po tayong makita pag pumunta tayo sa mga e-wallets na yan, ng mga games na yan, na i-redirect tayo sa mga games. Tama po ba? Yes, Mr. Chair. Sige po. Just to clarify, mawawala yung in-app, di ba? Mawawala yung in-app. Pero pwede pa rin mag-link yung e-wallet, mga bangko, e-wallet, tsaka mga bangko dito sa mga online gambling, whether illegal or legal. Pwede pa rin sila mag-link, correct? Para to clarify, because kami ni Senator Zubiri, kanina pa kami nag-uusap, parang naguguluhan kami sa sagot. Not from the app po. Not from the app. Not from the app. Correct. Kasi for example, pupunta ako doon sa Big Win 2. Tapos nakasulat doon, e-wallet. Pwede ko i-link doon. Correct? Tuloy pa yun, correct? Opo, kasi it falls part of the basic payment service. Yun ang gusto ho namin putulin. Yun ang gusto namin putulin. Kasi pwede ka nga maglaro sa in-app. Ngayon, tatanggalin mo na yung in-app. Pero pagpasok mo doon sa big win, pwede mo na i-link yung e-wallet mo. Pwede mo i-link yung bank account mo. Correct? Tama po ba? Can you use the mic para masar? From the video you showed, Mr. Chair. No, not only from the video, but moving forward. So para klaro, you're only banning the in-app capabilities. But the linking, pwede pa rin. The linking to online, to licensed online gambling operators, yun po yung, if they do it from the operator's side. Pero yung pag-illegal, talaga definitely hindi. Oh, pwede mo pa, the long and short answer, pwede pa rin. Correct? Pwede for licensed. Yes, for license. Pero I demonstrated, pati unlicensed, pwede rin. Yun po yung surveillance. Kaya nga ang aming hinihiling sa inyo, license, unlicensed, wag nyo nang i-link. Kasi kagaya po nung narinig nating kwento, pag may GCash ka, papasok ka sa Big Win, pwede mo na i-link si GCash mo doon eh. Ganun rin yun. Ganun rin yun. Correct? Pwede mo pa rin gamitin yung GCash mo. At alam natin, marami sa ating mga simpleng kababayan, ang gamit ho nila ay GCash ngayon. Yes. May just add to Senator Gatchalian's, Mr. Chairman, questioning. Because my media, or I have a group chat with the media, and they're asking us to clarify. Kasi right now, lumalabas as Philippine Star, Inquirer, you're delinking the e-wallets to the online gaming or gambling platforms. Pero what you're only taking out pala is the app presented there. The in-app. In other words, pwede pa rin sila magsugal at gamitin yung e-wallets to pay. Correct? Sir? For the licensed gaming operators. Yeah, because we don't want to provide false hopes for this. Because if all we know, yung nangyari po sa biktima, baka GE wallet din ang ginamit nun. Maybe we can ask Sir Antonio. Sir Antonio, yung binayad ba nila? Anong binayad nila? GCash? Paymaya? GCash po. Ayun, GCash. So let's make sure we don't provide false hope. Be clear with your instruction of the BSP. Because what ultimately we want is de-link. Hindi talaga sila makabayad. Tama si Chairman Al, kung gusto nila pumunta sa pay station, pumunta sila sa pay station or some sort of
novel idea, like what you do with betting stations in horse racing, and even in Sabong now they do betting stations. But right now let us put this in proper perspective. You have taken gambling home. You no longer go to the casino to gamble. You have brought it to your home. Sa loob ng banyo habang natutulog yung pamilya, naglalaro ng online gambling ang anak, ang tatay, ang nanay. At dinala nyo po sa loob ng tahanan because of the e-wallets. In the absence of the e-wallets, wala po, hindi po ganito kalaki, 32 million ang lulong na yun o nagsusugal. Your Honor, Mr. Deputy Governor, I hope, pardon me for sounding, I am just very emotional. Because people in my district, all the way in Bukidnon, are gambling addicts because of these Sanamagan online gambling operators. How dare they go to these places and enter the homes of these families, and they're killing people and making them into criminals, even police officers. Nandito si General. Police officers. Nag-hold up. Namamaril ng tao. Forbida, pisting yawa. Okay. We should really fix that, Your Honor, Mr. Chairman. We have to work this out and make this right for the people. Mr. Chairman. Go ahead, Senator Risa. Salamat, Mr. Chair. Sirs, both Chair Tenco at Deputy Governor Tangonan, ayaw ko ring maiwan lang sa false hopes. Parang may putol sa connect na dapat mangyari. From the end of PAGCOR, Chair Tenco, pwede nyo na bang utusan yung mga online gambling platforms na bawal silang magbukas at mag-maintain ng account sa mga e-wallets? And from the end of Bangko Sentral, Deputy Governor Tangonan, pwede na bang utusan yung mga e-wallet na bawal na silang magbukas at mag-maintain ng account doon naman po sa mga online gambling platform? Para yung gap, yung disconnect, kaya nagkakaroon lang ng false hope, makonect po natin at masimulan nyo ng magkaroon ng concrete hope, solution dun sa hinahanap ng aming komite. Senator Ontiveros, yung pong sa PAGCOR ay i-verify ko dahil ang alam ko po, maski ang BSP, ang ruling is any licensed operator, whether land-based or online, ay pwedeng makipagtransaksyon sa anumang uri ng pagbabayad na ginagamit ng BSP. So pati po yung solusyon galing sa PAGCOR, ang sagot nasa Bangko Sentral din. Okay po. So, Deputy Governor Tangonan. So, amin pong kailangan, ayoko pong sumagot sa inyo rin. Sige po. Kung baka makasagot kayo, Deputy Governor Tangonan, sa aming komite, pwede nyo na bang utusan pareho yung mga e-wallet at yung mga online gambling platforms, bawal na silang magbukas at mag-maintain ng account sa isa't isa on pain of whatever penalty na pwede nyo nang ipato sa kanila ngayon pa lang, bago pa umabot dun sa deadline na sinasabi ni Chair na Sunday morning. We will coordinate with the PAGCOR po, and at the same time, yun pong talagang pag illegal po yung online gaming operators, yun, we can take immediate action kasi po illegal yun eh. Pero yung mga licensed po, yun po yung kailangan namin aralin. Although in our final policy that we're crafting, nandun naman po yung mga restrictions. Yes, sir. The use of... I understand, Deputy Governor. Kaya alam mo kang pati yung restrictions hindi sumasapat. So baka po aside from coordinating with BSP, pwede nyo pong i-update ang komite through our chair. Ano po yung concrete steps, solution na po na pwede nyong simulang gawin until Sunday morning. Kasi kahit po yung, sige po, simulan nyo na sa mga illegal, pero kahit yung mga legal, they account for 40%. And hindi po maliit na percentage po yon. Salamat, Mr. Chair. Thank you. Your Honor, if I may recall, I took a look at the case of Isabong. As soon as the Office of the President banned the Isabong, we immediately took down all links and even closed the payment system for transmitting bets or payments to the Isabong on the strength of that policy. Well, Deputy Governor, bago pa
wag naman sana kailangan pa intayin umaksyon yung Office of the President, although it may come out sa committee report na pangungunahan ng chair namin, ang komite. But yun na nga po, baka at the level of Bangko Sentral, pwede na pong simulang gawa ng bahagi ng konkretong solusyon. Thank you, We'll Mr. Chair. consult with our legal office. Vice Governor, gusto ko po sa susunod po na hearing. Well, hindi po, kung hindi ikaw, gusto ko po makita yung Governor. Meron na po kayong solusyon dito. Okay, please inform the Governor. We want a clear and concise solution. Kaya po tayo nag-uusap-usap dito. Kami ho dito, majority po sa amin, ayaw namin sa online gambling. Kayo po sa gobyerno nakikiusap na kung po pwede, kasi nga po malaking malulugi. Kami ho, kung kami tatanungin nyo, wala kami pakialam, kaya malugi ho tayo because of the fact na yung social ills right now outweighs doon sa benefits. Nakikiusap po kayo ngayon na kung kami lang tatanungin, kung po pwede kami magdesisyon, iba na ho lahat ng online gambling whether legal or illegal. Kaya nga ho tayo na nag-usap-usap. So gusto po namin maglatag kayo ng konkretong solusyon. Ganon din po kayo pag-core. Okay, pakikinggan ho natin. Next hearing po, bigyan nyo kami ng konkretong solusyon. Kasi isa po sa mga konkreto na gusto namin, kaya po lumala ang online gambling dahil po sa mga e-wallet, sa totoo lang ho. Dati ho, yung mga online sabong na yun, may mga agent pa. So medyo nahihirapan pa yung tao. Pupunta muna sa kung saan-saan. Pupunta sa mga pay station. Ngayon ho, sa telepono na lamang, pwede na magsugal.